araw tatalakayin natin ang dalawang nakakapangilabot na kaso na napakahirap paniwalaan na totoong nangyari. Noong January 16, 2025, isang lalaki ang tumapos sa kanyang asawa. Niluto ito at pagkatapos ay itinapon ang mga piraso sa isang lawa upang kainin ng mga isda. Ano ang nasa likod ng tila perpektong pagsasamang ito? Ang kakilakilabot na kasong ito ay naganap sa Hyderabad, India. Ang suspect si Gurumurthy ay 45 years old at dating tenyente sa militar bago siya nagretiro. Matapos lisanin ang hukbo, nagtrabaho siya bilang security guard sa Defense Research and Development Organization. Siya at ang kanyang asawa na si Venkata Madhavi ay kasal sa loob ng 13 taon at may 2 anak. Hindi nagtatrabaho si Madhavi at sa halip ay nakatuon sa pag-aalaga ng kanilang mga anak sa bahay. Noong 2020, inilipat ni Gurumurthy ang kanyang pamilya sa Hyderabad kung saan sila umupa ng isang 2 palapag na bahay ang pinangyarihan ng krimen. Noong bagong kasal pa sila, madalas tawagan ni Gurumurthy ang kanyang asawa at hinangaan ng marami ang kanilang mapagmahal na relasyon. Ngunit habang nagiging mas abala siya sa trabaho, mas kaunti na ang mga oras niya sa mga gawaing bahay. Kaya napunta kay Madhavi ang lahat ng responsibilidad sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Madalas silang magtalo dahil sa hindi nila pagkakaintindihan. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumindi ang tensyon sa kanilang pagsasama. Minsan hindi sinasagot ni Madhavi ang tawag ng kanyang asawa kapag galit siya. Nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang hinala si Gurumurthy. Iniisip niyang habang siya ay nagtatrabaho para suportahan ang pamilya, ang kanyang asawa naman ay may karelasyon sa bahay. Ang mga pagdududang ito at kakulangan ng komunikasyon ay lalo lamang nagpalala ng kanilang relasyon. Araw-araw tumatawag si Madhavi sa kanyang ina upang magreklamo tungkol sa mga hindi niya nararamdamang makatarungan. Sa tuwing sila ay nagkakaroon ng matinding pagtatalo, umuuwi siya pansamantala sa bahay ng kanyang ina. Dahil dito, naging malamig ang relasyon ni Gurumurthy sa kanyang mga biyanan, bagaman pinananatili niya ang anyo ng kapayapaan. Pagkatapos noong January 18, 2025, may nangyari. 2 araw nang walang komunikasyon si Madhavi sa kanyang mga magulang. Isang bagay na hindi pangkaraniwan dahil araw-araw silang nag-uusap. Nag-aalala ang kanyang mga magulang at tinawagan si Gurumurthy na nagsabing nag-away sila at umalis si Madhavi sa kanilang bahay. Inakala ni Gurumurthy na pumunta ito sa bahay ng kanyang ina. Nang marinig ang tungkol sa pagkawala ng kanilang anak, agad bumiyahe ng 300 kilometers ang mag-asawa patungo sa bahay ng mga ito. 3:00 ng hapon, nagtungo sila sa istasyon ng pulis kasama ang kanilang manukang. Sinabi ni Gurumurthy sa mga pulis na noong January 13, 2025, bago ang pista ng Shranti, ipinadala nila ang kanilang mga anak sa bahay ng kanyang kapatid upang makapagpahinga. Kinabukasan, plano nilang kunin ang mga bata upang sabay-sabay magdiwang ang pamilya. Ngunit ayaw ni Madhavi at sinabing gusto nitong magpahinga ng 2 araw sa bahay ng kanyang ina. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at umalis si Madhavi ng galit. Naiinis din si Gurumurthy. Ang Shranti ay isang mahalagang lokal na pagdiriwang na karaniwang tumatagal ng 4 na araw. Ngunit tila hindi sinasaalang-alang ng kanyang asawa ang kanyang nararamdaman. Hindi na siya naghanap pa at kinagabihan ay mag-isa niyang kinuha ang mga bata. Nang mapansin ng mga bata na wala ang kanilang ina, nalungkot sila at gustong hanapin ito. Upang hindi sila mag-alala, nagsinungaling siya at sinabing pumunta ang kanilang ina sa bahay ng kaibigan. Inakala niya na babalik din si Madhavi dahil nasa bahay ang mga anak, kaya hindi siya masyadong nag-alala. Ngunit kinabukasan, hindi pa rin sumasagot ng telepono ang kanyang asawa.
Hindi ito kakaiba dahil kapag nagagalit ito, madalas nitong binabaliwala ang kanyang mga tawag. Pumasok siya sa trabaho gaya ng dati. Iniisip na uuwi na ito bago siya makabalik. Ngunit laking gulat niya nang hindi pa rin ito bumalik. Kinabahan siya at naghanda ng tumawag sa mga kamag-anak. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, tumawag ang kanyang binan upang itanong kung nasaan si Madavi. Sa una, tila isa lamang itong kaso ng nawawalang tao. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan ng pulisya na mas komplikado ang katotohanan. Isang mahalagang saksi ang nagbigay ng impormasyon na nagpalala sa kaso at nagbago rito mula sa simpleng pagkawala tungo sa isang malaking investigasyon. Isang kakilakilabot na lihim ang malapit ng mabunyag. Isang bagay na yayanig hindi lamang sa kanilang lugar kundi sa buong bansa. Sa simula pa lamang ng investigasyon, napansin na ng pulisya ang ilang hindi pagkakatugma sa mga pahayag ni Guro Morthy. Una, totoo bang umalis si Madavi sa bahay dahil sa galit? Pagkatapos ng January 16, wala ni isang kapitbahay ang nakakita sa kanya. Mas nakakapagtaka pa, walang kaalam-alam ang mga kapitbahay sa kanyang pagkawala. Sa panahon ng pista, maraming tao ang umuuwi sa kanilang mga probinsya at ang mga nananatili ay kakaunti lamang ang alam tungkol sa pamilya ni Guro Morthy. Ayon sa kanila, hindi ito nagkikisalamuha sa iba at hindi rin pinapayagang makipaglaro ang kanilang mga anak sa ibang bata sa lugar. Sa kabila ng pagiging mataong komunidad, namuhay ng hiwalay at sarado ang pamilya. Ikalawa, may CCTV camera sa tapat ng kanilang bahay na nakakuha ng footage bago at pagkatapos ng pagkawala ni Madavi. Bandang 10:40 ng gabi noong January 15, 2025, malinaw na nakitang sabay na umuwi si Guro Morthy at si Madavi. Ngunit sa mga sumunod na kuha, walang bakas na lumabas si Madavi sa bahay. Sa halip, noong January 16, nakita si Guro Morthy na mag-isang naglalabas ng isang balde. Ipinakita ng ebidensya na pumasok si Madavi sa bahay, ngunit hindi na ito lumabas. Paano maaaring mawala ang isang tao sa sarili nilang bahay habang ang kanyang asawa ay abala sa paglabas-masok ng mga gamit? Agad itong napansin ng pulisya at pinaghihinalaang maaaring pinatay si Madavi sa loob ng kanilang bahay. Kalaunan, natagpuan ng pulisya ang tatlong mahalagang ebidensya. Una, may kapitbahay na nakarinig ng tuloy-tuloy na ingay mula sa bahay noong January 16, kasabay ng mapahong amoy. Ikalawa, nakakita sila ng mga bakas ng dugo sa loob ng bahay. At panghuli, natagpuan ang telepono ni Madavi sa loob ng kanilang tirahan. Kung tunay siyang umalis, bakit niya iniwan ang kanyang telepono? Muling dinala ng pulisya si Guro Morthy para sa pagtatanong. Sa simula, nagpakita siya ng pagsisinungaling. Paulit-ulit na inilihis ang pulisya patungo sa senaryo ng isang nawawalang tao. Ngunit nang ipakita sa kanya ng pulisya ang footage, natahimik si Guro Morthy. Ang sumunod ay isang ganap na pagbagsak. Hindi lamang niya inamin ang pagpatay, kundi inamin din niya ang isang kasuklam-suklam na krimen. Ipinaliwanag ni Guro Morthy na noong umaga ng January 16, 2025, iginiit ng kanyang asawang si Madavi na pumunta sa bahay ng ina nito. Mariin niya itong tinanggihan. Sinabing hindi sila pupunta sa bahay ng kanyang ina at kung nais nitong pumunta kung saan man, maaari siyang pumunta sa bahay ng kanyang kapatid na babae. Nauwi ito sa isa na namang pagtatalo. Muling inungkat ang mga lumang isyu at nagbatuhan sila ng mga puna sa isa't isa. Dahil patay na si Madavi, ang buong salaysay ay nagmula kay Guro Morthy at hindi malinaw kung sino ang unang nagsimula ng pisikal na kumprontasyon. Sa anumang kaso, si Guro Morthy ang pumatay sa kanyang asawa. Pagkatapos nito, siya ay nabigla at natakot.
Hindi niya maaaring ipaalam sa kanyang mga anak ang kanyang ginawa at hindi rin siya maaaring tumawag sa pulisya. Piniga niya ang kanyang utak upang makaisip ng paraan upang maitago ang kanyang krimen. Ang unang hakbang ay pagtatakip at pagdispose ng katawan ni Madhavi upang matiyak na hindi na ito muling makikita at walang sino man ang makakatagpo nito. Sa India, mahirap mapatunayan ang pagkakasala kung walang bangkay. Mabilis na nag-isip si Gurumurthy at naghanap ng paraan. Bigla niyang naalala ang isang video na napanood niya kung saan pinatay ng isang lalaki ang kanyang kapatid at ginamitan ng kimikal upang tuluyang matunaw ang katawan. Saka itinapon sa inituro upang mawala ang ebidensya. Nagpasya si Gurumurthy na gawin din iyon. Naghahanap siya online kung may magagamit siya sa loob ng bahay. Sa huli, nakabuo siya ng plano. Hinubaran niya si Madhavi. Pinagputol-putol ang katawan nito, pinakuluan ng isang bahagi at inihaw ang iba. Sa buong proseso, tila nakalimutan niya na ang taong nasa harap niya ay ang kanyang asawa, ang babaeng matagal niyang nakasama. Ang kumukulong tubig ay naglapas ng napakasamang amoy na halos hindi niya matiis kahit ang pagbukas ng kanyang mga mata. Kaya napilitan siyang buksan ng bintana. Kumalat ang baho sa mga kapitbahay na agad lumabas ng kanilang mga tahanan. Matapos maghanap, natunton nila ang amoy sa kusina ni Gurumurthy. Kumatok sila sa kanyang pintuan at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. May nakahanda siyang palusot. Sinabi niyang nagluluto siya ng ulam na tinatawag na talakaya kura, isang curry na gawa sa ulo ng kambing. Ayon sa kanya, ang amoy ay mula sa ulo ng kambing na niluluto. Bagamat nakapagluto na ang mga kapitbahay ng ulo ng kambing noon, may kakaiba sa amoy. Gayunpaman, wala silang sapat na dahilan upang pumasok sa bahay ni Gurumurthy, kaya umalis na lamang sila. Naiwasan niya ang hinala at agad bumalik sa kusina upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Tinipon niya ang lahat ng buto, dinurog ang mga ito hanggang maging pulpos at ibinuhos sa inituro. Ang mga natirang hindi na flush ay inilagay sa isang bakanting timba ng pintura kasama ang mga pinakuloang laman at itinapon sa isang lawa na may layong humigit kumulang 2.5 miles upang ipakain sa mga isda. Kailangan niyang lutuin ang laman at turugin ang mga buto upang mas mabilis itong makain ng mga isda at tuluyang mawala ang ebidensya. Pagkatapos maitapon ang katawan, masinsinan niyang nilinis ang bahay. Kinukuskus ang bawat sulok upang matiyak na walang bakas ng dugo. Nag-spray pa siya ng air freshener upang matakpan ang mabahong amoy. Bilang huling pag-iingat, muli niyang sinuri ang buong proseso at ang bawat sulok ng silid upang matiyak na walang natitirang ebidensya. Nang matiyak niyang maayos na ang lahat, ikinandado niya ang silid kung saan niya pinagputol-putol ang katawan. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ng kanyang kapatid upang sunduin ang kanyang mga anak at umuwi sila ng gabi. Dito nagtapos ang pag-amin ni Gurumurthy. Agad na dumating ang pulisya sa kanyang bahay at nangalap ng mga natitirang sample ng dugo, fingerprints at iba pang ebidensyang biyolohikal. Matapos ang 3 oras, nakakita ang forensic team ng ilang bakas ng dugo sa banyo. Nakakita rin ng ibang opisyal ng 16 na piraso ng ebidensya, kabilang ang mga kutsilyo at oven na ipinadala sa laboratorio para sa pagsusuri. Samantala, ang kaso ay nagdulot ng malaking ingay sa buong lungsod. Bagamat nilinaw ng pulisya na walang kinalaman ng pressure cooker sa krimen, patuloy pa rin kumalat ang mga chismis. Dumagsa ang mga reporter sa bahay ni Gurumurthy upang makakuha ng balita. Sa kabilang banda, ilang araw na sinuyod ng mga investigador ang lawa ng Gilyaragura upang makakita ng natitirang bahagi ni Madhavi. Ngunit walang natagpuan. Tila tuluyan ng nakain ng mga isda ang mga lapi. Ilang araw ang lumipas, sinampahan si Gurumurthy ng kasong pagpatay. Naniniwala ang pulisya
na hindi ito isang krimen na dulot ng bugso ng damdamin, kundi planado. Ayon sa mga ulat, may ebidensyang nagpapakita na pinag-isipan niya ang krimen bago ito gawin. Pinili niya ang tamang oras, hinihintay na umalis ang mga kapitbahay at landlord upang ipagdiwang ang pista sa kanilang probinsya bago niya isinagawa ang krimen. Gayunpaman, nananatiling hindi malinaw ang motibo. May ilang ulat na nagsasabing may relasyon umano si Guro Morsi sa matalik na kaibigan ng kanyang asawa na nadiskubre ni Madavi na naging sanhi ng matinding pagtatalo. Pinatay umano niya ang kanyang asawa upang makasama ang kanyang bagong karelasyon, ngunit mahirap itong patunayan. Bukod dito, kahit na umamin si Guro Morsi, hindi rin malinaw kung gaano karami sa kanyang pahayag ang totoo. Marahil siya lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Kahit na tumutugma ang DNA, hindi pa rin lubos na tiwala ang pulisya na makukumbinsi nila ang hukuman. Iginiit ni Guro Morsi na siya mismo ang magtatanggol sa sarili sa korte. Naniniwala siya na dahil wala na ang bangkay, maaari niyang samantalahin ang mga butas sa batas upang makaiwas sa parusa. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring iniimbestigahan ang kaso habang nagtitipon ng karagdagang ebidensya ang mga otoridad bago ito tuluyang dalhin sa paglilitis. Nang mangyari ang kasong ito, naalala ng publiko ang isa pang kahalintulad na insidente na naganap noong June 2023 sa Mumbai, India, kung saan nagkaroon din ng pagpatay na may kasamang pagputol-putol at pagluluto ng katawan. Noong June 7, 2023, sa isang residential building sa Gitanagar, nagsimulang kumalat ang isang hindi matiis na amoy. Habang tumatagal, lalo itong lumalala at nagiging mas matindi. Noong una, inakala ng mga residente na galing ito sa patay na daga, kaya nagsimula silang maghanap sa bawat apartment. Sa huli, natunto nila ang pinagmumulan ng amoy sa room 704. Isang kapitbahay ang tumayo sa harap ng pinto ng room 704 at maingat na suminghot. Halos sigurado siya na kung dagaman o ibang hayop, nasa loob ng silid ang bangkay. Habang nagdadalawang isip kung kakatok ba siya upang magtanong, bigla niyang narinig ang tuloy-tuloy na tunog ng pag-spray ng tubig mula sa loob. Ang amoy ng pabango na nahalo sa mabahong amoy ay umabot sa kanyang ilong. Mas lalo siyang naghinala. Kung may patay na daga, bakit hindi pa ito nililinis? At makakatulong ba talaga ang pabango upang takpan ng ganitong amoy? Kumatok ang kapitbahay. Agad bumukas ang pinto at sumalubong ang masangsang na amoy. Tumingin siya sa lalaking nagbukas, si Manoj, at nag-atubiling binanggit ang posibilidad na may patay na daga sa loob ng bahay. Sandaling natigilan si Manoj, ngunit sumagot na alam na niya ito at aayusin na lamang niya mamaya. Agad na nag-alok ng tulong ang kapitbahay, ngunit malamig siyang pinigilan ni Manoj. Sinabing malilate na siya sa trabaho at mamaya na lang sila mag-uusap. Ang kapitbahay, bagamat may pagdududa, ay umalis at bumalik sa kanyang bahay. Makalipas ng ilang sandali, nakita si Manoj sa ibaba na may hawak na mahabang rolling pin at agad umalis sa kanyang motorsiklo. Lalong naghinala ang kapitbahay at agad nakipag-ugnayan sa kwartya, hinihiling na suriin ang room 704. Dahil sa sunod-sunod na krimen sa lugar kamakailan, hindi pinaliwala ng gwardya ang sitwasyon at agad tumawag sa pulisya. Mabilis na dumating ang pulisya ng Mumbai at kasama ang gwardya ay pinasok nila ang apartment. Sa loob ng refrigerator ay may pagkain, ngunit walang kakaiba. Walang laman ng banyo, walang tao sa silid tulukan. Pagkatapos tumutok ang pulisya sa kusina. Doon natagpuan nila ang isang bathtub at ilang timba ng tubig. Nang siyasatin ng mabuti, natuklasan nila ang laman sa ilalim ng tubig. Mayroon ding maraming hilaw na karne sa kawali at sa pressure cooker. Agad na nagkaroon ng malubhang hinala ang pulisya. Hinati nila ang kanilang grupo at sinuri ang bawat silid. Sa ilalim ng kama sa silid tulukan, natagpuan nila ang kumpol ng putol na buhok na nagpatunay na babae ang biktima.
Kinagabihan nang bumalik si Manoj mula sa trabaho at makarating sa ibaba ng gusali, napansin niya ang maraming sasakyan ng pulis sa likod ng residential area. Nang hindi nag-iisip, sinubukan niyang tumakas, ngunit agad siyang nahuli ng mga pulis. Ayon sa investigasyon, si Manoj, 56 years old, ay ipinanganak noong 1967 sa Ahmednagar, Maharashtra. Naulila siya sa murang edad at pinalaki ng kanyang tiyuhin. Sa kabila nito, masipag siya sa pag-aaral at nakapasok sa isang industrial training institute kung saan natapos niya ang kursong teknikal. Pagkatapos magtapos, puno ng ambisyon si Manoj noong siya'y nasa 20s pa lamang at naniwalang magkikilala siya sa Mumbai. Ngunit hindi naging ayon sa plano ang kanyang buhay at hindi siya nakahanap ng teknikal na trabaho. Nadismaya kung saan-saan siya napadpad bago tuluyang nagtrabaho sa isang supermarket. Matapos ang ilang taon ng pag-iipon, nakabili siya ng maliit na apartment at nagsimulang maghanap ng mapapangasawa. Hindi siya mahiyain at aktibo siyang nakikipag-usap sa mga babae. Nagkaroon siya ng mga relasyon, ngunit hindi kailanman nagpakasal. Sa edad na 35, nanatili pa rin siyang binata. Pagkalipas ng higit 10 taon, nang siya ay 48 na, nakilala niya ang isang 24 years old na babaeng si Vaidya. Tulad ni Manoj, si Vaidya ay ulila rin. Maaga siyang nawala ng ina at iniwan naman siya ng kanyang ama. Lumaki siya kasama ang kanyang 3 kapatid sa isang ampunan at umalis doon nang sila'y nasa tamang edad na. Lumipat siya sa Mumbai upang maghanap ng trabaho at napilitang gumawa ng iba't ibang racket upang mabuhay. Agad nagkasundo ang dalawa, lalo na't madali silang mag-usap. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-ibig at nagsimula silang magsama sa iisang bahay. Noong 2015, ipinagbili ni Manoj ang kanyang apartment at bumili ng unit na may 2 silid sa Gita Nagar. Lumipat sila sa room 704 at nagsimula ng kanilang bagong buhay. Bagamat simple, masaya sila at nagtutulungan para sa kanilang kinabukasan. Ngunit may isang kakaiba sa kanilang relasyon. Hindi sila nakikisalamuha sa mga kapitbahay. Kaunti lamang ang alam ng mga ito tungkol sa kanila. Dahil sa agwat ng kanilang edad, inakala ng karamihan na mag-ama sila. Hindi ito ininda ni Manoj at madalas pa nga niyang ipakilala si Vaidya bilang kanyang anak. Minsan naman, pabirong tinatawag ni Vaidya si Manoj na uncle. Alam nilang pareho na ang malaking agwat sa edad ay maaaring pagmulan ng chismis, kaya halos hindi sila nakikilahok sa anumang aktibidad sa komunidad. Iniiwasan nila ang mga kapitbahay, hindi naglalakad-lakad sa ibaba at hindi nakikipag-usap sa iba. Kahit ang kapitbahay sa tapat ay hindi nila kinakausap. Ayon sa kapitbahay sa tapat, hindi pa niya kailanman nakitang bukas ang pinto ng room 704. Marami ang nag-akala na walang nakatira roon. Ngunit para kay Manoj at Vaidya, hindi ito mahalaga. Naniniwala sila na hanggat mayroon silang pagmamahalan, wala nang iba pang mahalaga. Mula 2015 hanggang 2019, sa loob ng 4 na taon, namuhay sila sa sarili nilang mundo, malaya at kontento. Sa pagtatapos ng 2019, nang hindi nagpapaalam sa kanilang mga kamag-anak, lihim silang pumunta sa isang templo upang magpakasal. Bago sila umalis, iisa lamang ang nakakaalam, isang malapit na kaibigan ni Vaidya. Pinayuhan siya ng kaibigan na masyadong minadali ang pagpapakasal at sapat na ang tanda ni Manoj upang maging ama na niya. Ngunit desidido si Vaidya at sa huli ay naging mag-asawa sila. Gayunpaman, pagsapit ng June 2023, nagbago ang lahat. 2 magkaibang bersyon ng pangyayari ang ibinigay ni Manoj sa pulisya. Ang unang bersyon, noong panahon ng pandemya, nawalan ng trabaho si Manoj at malaki ang ibinaba ng kanyang kita. Dahil sa kahirapan, maraming hindi pagkakaunawaan ang naranasan ng mag-asawa. Madalas silang magtalo ni Vaidya tungkol sa pera. Sa kalaunan, napagod na si Manoj sa emosyonal na aspeto. Noong June 3,
Nagpakamatay umano si Vaidya. Nadiskubre ito ni Manoj at sa takot na mapagbintangan na siya ang pumatay, nagpa siya siyang humanap ng paraan upang ayusin ang sitwasyon. Noong una, balak niyang ilabas ang katawan at ilibing ito. Ngunit dahil sa kanyang edad at kahinaan, napilitan siyang gawin na lamang ito sa loob ng bahay. Gumastos siya ng 4,000 rupees upang bumili ng power saw. Matapos niyang asikasuhin ang katawan, itinapon niya ang ilang bahagi sa inituro at niluto ang natitira gamit ang pressure cooker. Naglagay din siya ng kemikal sa bathtub at mga timba ng tubig upang ibabad ang mas malalaking buto. Ang nalutong laman ay inilagay sa refrigerator. Araw-araw habang papasok sa trabaho, pinapakain niya ng kaunting bahagi ang mga aso. Ayon sa plano ni Manoj, may kabuoang 35 piraso ng laman na kailangang itapon at aabutin ito ng humigit kumulang 18 araw. Ngunit bago pa niya matapos ang lahat, nadiskubre na ng pulisya ang krimen. Hindi naniwala ang pulisya sa bersyong ito. Sa ikalawang imbestigasyon, nagbigay si Manoj ng ibang salaysay. Inamin niyang pinatay niya ang kanyang asawang si Vaidya, ngunit sinabi niyang may dahilan ito. Ayon sa kanya, masyadong mapagkontrol si Vaidya. Palagi siyang minamanmanan, tinitingnan ang kanyang telepono, tinatanong ang kanyang schedules, at pinaghihinalaan siyang may ibang babae. Sa totoo lang, hindi rin ganap na walang basihan ang hinala ni Vaidya. Nang siyasatin ng pulisya ang telepono ni Manoj, natuklasan nilang nakikipag-usap siya sa ilang babae. Nagtaka ang pulisya kung bakit may interes ang mga babaeng ito sa isang lalaking kasing edad niya. Ayon kay Manoj, ang direktang sanhi ng pagkamatay ay ang nangyari noong June 3, 2023. Noong gabing yon, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Pinuna siya ni Vaidya dahil hindi na siya tapat. Hindi siya pinatulog sa silid at itinapon pa ang kanyang kumot sa lapas. Natakot si Manoj at inisip na baka lalo pang lumala ang ugali ni Vaidya sa hinaharap. Doon niya napagpasyahan na tapusin ito. Iginiit ni Manoj na ito ang katotohanan at wala siyang dahilan upang magsinungaling. Noong 2008, dahil sa aksidente sa sasakyan at pagkakamali sa emergency blood transfusion, nahawa siya ng isang mapanganib na sakit mula sa dugo ng isang HIV positive na pasyente. Alam niyang hindi na siya magtatakal. Dahil dito, sinabi niyang hindi na sila nagtatalik ni Vaidya at namuhay sila na parang mag-ama. Ayon sa mga ulat, may bakas ng lason sa katawan ng biktima na nagpapahiwatig na maaaring nalason si Vaidya. Noong September 2023, formal na sinampahan ng kaso si Manoj at inakusahan na nilaso ng kanyang asawa gamit ang insecticide. Ngunit kalaunan, hindi nakakita ng bakas ng lason ang pagsusuri ng forensic laboratory. Sinabi ng pulisya na may nakuha silang sample ng lason mula sa lalagyan kung saan inilagay ang katawan. Gayunpaman, iginiit ng mga eksperto na kahit may lason, hindi matitiyak kung kusang ininom ito ni Vaidya o pinilit siyang uminom. Dahil dito, maaga pa upang tuluyang akusahan si Manoj ng pagpatay. Ayon sa pinakahuling ulat matapos ang krimen, kumuha si Manoj ng ilang hubad na larawan ng kanyang sarili at paulit-ulit na naghanap online ng paraan kung paano itapon ng pangkay. Sa kasalukuyan, nakakulong pa rin si Manoj at wala pang malinaw na motibo na inilalabas ng pulisya. Dahil sa mga lumang sugat sa kamay ni Vaidya, hindi rin inaalis ng pulisya ang posibilidad ng karahasan sa tahanan. Ayon naman sa mga kapatid ni Vaidya, nagsusumikap itong mag-aral para sa kanyang high school exams at naghahanda upang makapagtapos at makahanap ng trabaho. Ngunit hindi siya pinapayagan ni Manoj na lumabas, lalo na ang magtrabaho. Hindi malinaw kung ito ay isa sa mga dahilan ng trahedya. Ang dalawang kakilakilabot na kasong ito ay nagpapakita ng madilim na bahagi ng modernong lipunan ng India, kung saan lagana pa rin ang karahasan sa tahanan at madalas na itinatago sa loob ng tahanan. Sa lipunang Indian, marami pa ring mga paniniwala tungkol sa papel ng kababaihan, pagdepende sa ekonomiya
at pressure mula sa pamilya. Mga salik na maaaring magdulot ng tensyon sa pagsasama. Kapansin-pansin na may isang pagkakatulad ang dalawang kaso. Parehong pinili ng mga asawang lalaki ang matinding paraan upang resolbahin ang alitan sa pamilya. Ang kahirapan sa pagkondena sa mga salarin kapag walang bangkay ay maaaring isa ring dahilan kung bakit sila gumamit ng ganitong malulupit na paraan. Kailangan ng lipunang Indian ang mas matibay na reforma upang maprotektahan ang karapatan ng kababaihan, mapalawak ang edukasyon tungkol sa pamilya at pag-aasawa, at lalo na ang pagbuo ng epektibong suporta sa kalusugang pangkaisipan para sa mag-asawang nasa krisis. Tanging kapag nawala ang patriarkal na kultura at karahasan, saka lamang maiiwasan ang pag-uulit ng mga trahedyang tulad ni Madhavi at Vaidya. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!